Hindi akalain ng isang binata sa Misamis Oriental na ang madalas na pananakit ng kanyang ulo at ilong bukol na pala. Ang nakikitang dahilan, madalas na exposure sa alikabok. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Madalas sumakit ang ulo ng isang binata sa Misamis Oriental. Akala niya nung una, simpleng sinusitis lang. Yun pala, bukol na sa loob ng pisngi. 7 buwan nang iniinda ni Riquem Poblete, 23 anyos, ang labis na pananakit ng kanyang ulo at ilong. Sa 3 buwan, nagpasa na siyang magpakonsulta sa ear, nose and throat doctor. Dito nadiskubre na may pamamaga sa kanyang ilong. Sobrang sakit na talaga. Tapos mayroong pressure akong nafe-feel dito. Tapos yung mental health ko po, apektado na kasi nga, hindi ko alam kung ano yung diagnosis ko kasi sabi ng doktor after 3 days mawawala lang raw. So ako, kampante ako. Yun pala, after mga ilang months, andun pa rin. Sa sobrang sakit, umabot pa raw sa puntong inakala niya na baka may tumor na siya o cancer sa ilong. Pero matapos ang ilang test, napag-alaman na mayroon siyang maxillary retention cyst. Iba kasi yung presentation if it's cancer eh. Yung cancer meron niyang may bleeding and other factors na nagkaka-weight loss or may bukol tagal lumalabas dito sa may maxillary area na de-deform yung area. So for maxillary retention cyst, rarely does it become into a very serious problem. But it is serious for the patient because they're experiencing pain. Paliwanag ng doktor ni Riquem, ang sanhi nito ay labis na exposure niya sa alikabok. Ayon naman kay Doc, posible ring trigger kapag hindi nakokontrol o nagagamot ang allergic rhinitis. Ang maxillary retention cyst ay asymptomatic at nalalaman lang ito kapag sumailalim sa imaging test. Ang mga sintomas tulad ng headache, pagkahilo at pananakit sa parte ng ilong ay mararamdaman lang kapag masyado ng malaki ang cyst o bukol. Hindi pa rin po talaga okay. Pero yung pressure po ng ilong ko, nabawasan na po. Hindi na po ako nakaka-feel ng pananakit like yung dati na sobrang sakit talaga na mangyak-ngyak na ako. Tapos yung vertigo ko po, ang lakas ng vertigo kapag tumatayo ako para akong naglalakad sa alon. Tapos yung palang ringing po ng ears, yung may buzzing na naririnig. Ngayon, pinaghahanda si Riquem ng 200,000 piso para sa gagawing procedure kung saan i-drain ang namuong fluid sa kanyang kaliwang pisngi. Kahit konting tulong lang po, malaking tulong na po yan sa akin, lalo na po sa part ko kasi nga ilang buwan na po ako nag-stop sa pagtatrabaho. Tsaka sobrang hirap po talaga kasi nga meron ka pang ibang iniisip, yung daily needs mo, mga necessities. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.